Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through White's Pero Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday rin dito sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. At para maraming makarinig at makapanood ng video na ito sa all over the Philippines and of course all over the world. Ang ating pong pamamagatan na subject matter na ating discussion ay the cost of discipleship based on the book of Matthew 16:24, intended for December 22, 2024. Ano ang halaga ng pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo, batay po sa Matthew 16 verse 24. Ito po ang ating pagbabasa sa wikang Ingles. Sabi ng Panginoong Jesucristo, talking to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." Matthew 16:24. Ganito pong sinasaad sa ating Tagalog Bible or masasabi nating Filipino version. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Yun po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo based on the book of Matthew chapter 16 verse 24. Marami po ang nagtatanong kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging disipulo, pagiging alagad, pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan po natin ang tupiko, ang halaga ng pagiging disipulo, alagad, tagasunod, estudyante ng ating Panginoong Jesucristo. Well, of course, as we go to our introduction, Jesus Christ teaches that true discipleship requires the willingness to give up one's life for Him. So, pag sinabi nating discipleship, it means na willing tayo, na ibig nating ibigay ang ating buhay para sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ibinigay niya rin ang kanyang buhay sa atin. Some people think following Jesus means attending church services and studying the Bible only. But let us know the truth, because Jesus Christ said in John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So mga tao nag-iisip na ang pagiging disipulo, talagang alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay mag-attend ka lang, sumamba ka lang tuwing araw ng linggo o ano pang mamang araw na mayroong pinagkasunduan ang isang lokal na iglesia at kasama na rin yung pag-aaral ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa halaga ng pagiging disipulo, alagad, tagasunod, estudyante ng ating Panginoong Jesucristo? Yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito at hatiin po natin yung leksyon ito sa 4 na parte, brother. 3 parte. Number 1, what is meant by denying oneself for Christ? Ano pong ibig sabihin ng itakwil natin ang ating sarili para kay Kristo? Pangalawa, ano pong ibig sabihin ng dalhin natin ang ating krus? At number 3, what is meant by following Jesus Christ? Ano po talaga ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? Yan po ang ating mga pag-uusapan. At nariyan kayo, kung mayroon ka pa yung reaction later on
sa video ito o sa leksyon ito, pwede kayo mag-comment sapagkat pwede po kayong mag-comment, magtanong. At of course, I would like to encourage you to subscribe if you are not yet a subscriber. Libre po ang subscription. And of course, kung meron kayong ibang request, may iba kayong gustong gawin, magbigay lang po ng comments dito sa ating video and we will entertain all questions, comments, and other things in relation to this lesson. Now, let's go to our discussion. What is meant by denying oneself for Christ? Marami po ang nagtatanong, ano ba talagang ibig sabihin ng itakwil mo ang iyong sarili? Sabi dito ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 16, verse 24, sino mang magnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Paano mo gagawin? Itatakwil mo ang iyong sarili. Ibig ba sabihin, papalitan mo yung pangalan mo, papalitan mo yung iyong pagmumukha, at kalimutan mo na lahat ng kaibigan mo, etc. Yan bang ibig sabihin ng itakwil ang ating mga sarili kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Kristo? Well, self-denial is meaning intentional disowning of the step or the self or stepping away from relationship with self as primary. In simple terms, ano pong ibig sabihin niyan? Huwag po nating uunahin ang mga bagay na para sa atin kung hindi ang para sa ating Panginoong Diyos. Intentional disowning of self and stepping away from relationship with self as primary. So, in other words, very simple po ang ibig sabihin. Unahin natin yung sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Kristo, later on, babasahin natin yan. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be yours as well, or shall be added unto you. O hanapin muna natin ang mga bagay para sa Diyos at para sa Kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na yan ay idadagdag o bibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. God first, others second, and ourselves last. That actually should be what is meant by self-denial. Sometimes, self-denial is defined as the willingness to forgo personal pleasures in the pursuit of the good of another. So, ibig sabihin yan, yung personal na kaligayahan natin, iiwanan muna natin yan. So, kung ano man ang kailangan ng Panginoon, kailangan ng ating kapwa-tao, pagbibigyan po natin yun. Yun po ang ibig sabihin ng self-denial. Well, Jesus Christ asked people to deny themselves. So, anong reason kung bakit gusto ng Panginoon na itakwil natin ang ating mga sarili? Well, sabi niya, so that we can follow Him and make Him the center of our lives. So, anong gusto ng Panginoon sa Kristo? Unahin siya at gawin siyang pinakasentro ng ating buhay, sapagkat yan ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo. But some examples of self-denying include fasting, giving to the poor, praying, living modestly, and putting the needs of others before your own. So ano pong ibig sabihin ng example na yan? Mga halimbawa ng self-denial. Well, of course, number one, fasting. Bakit fasting pwedeng consider na self-denial? Well, hindi mo unahin yung sarili mong katawan. So, kung meron pang kailangan, baka kailangan mong mag-fasting dahil may sakit ka o kaya naman yung perang gagamitin mo sa pagkain, pwede mo ring itulong sa ibang tao. So, yun po ang ibig sabihin ng self-denial sa pamamagitan po ng fasting o pag-aayuno, hindi pagkain. Number two, giving to the poor. Pwede bang matawag na self-denial ang pagbibigay tulong sa mga mahihirap na tao, sa mga naghihikaw sa buhay? Well, that is what Jesus Christ and the Apostle Paul said. Do not forget the poor. Physically, kulang nga sila. So, pag binigyan natin sila ng physical na tulong, yung physical na tulong yun, pwede pong humantong sa spiritual na pangangailangan nila, at pwede rin natin silang tulungan tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang po pera. So, number one, bago po mangaralan, si Kristo gano'n ang ginawa niya, bago nyo sinermonan,
pinakain nyo muna yung ilang libo katao. Alright? Living modestly. Bakit self-denial yung living modestly? Huwag kang sumobra sa iyong masyadong magarbo sa iyong pamumuhay. That is self-denial because hindi mo inuuna yung pansarili mo. Nagtitipid ka. Bakit? May gusto ka pong tulungan. May gusto kang bilihin. Mayroon kang gustong ibigay sa Panginoon. So yun yung tawag na living modestly. Sa halip na, halimbawa, kaya mong kumain sa mamahaling mga restaurant, hindi ka nakakain doon. Kakain ka na lang sa fast food. So hindi, kuminsan sabi pa kanila, turo-turo. Well, dapat maingat din tayo. Putting the needs of others before your own is the best way of doing what you call self-denial or pagbibigay ng tulong ng ibang tao. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, the command of Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. But above all, self-denial, brothers and sisters, means sacrificing our time, our energy, even our rights and life for our Lord Jesus Christ. So marami po ang sakop ng self-denial. Pwedeng sakripisyo mo yung oras mo, yung kalakasan mo, pati yung mga karapatan mo sa buhay. Ano yung mga karapatan yun? The right to be heard, the right to speak, etc. Marami pong mga karapatan at katuwiran na ginagarantiya ng ating konstitusyon. So some of those things you have to give them up. Sabi like the Apostle Paul, I did not demand that I be given so much money or support because I can live by myself. So sabi ni Apostle Paul one time yan. In other words, self-denial also means that we have to even give our lives to Christ. Di ba binigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay? So sabi ni Kristo sa Revelation 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. So ibig sabihin, there might be a time, katulad ng kapanahonan ng mga apostoles, unang siglo, many of the Christians gave their lives because they love Jesus Christ and because they love the Lord. So, as the Lord gave us His life, ganun din po ang ating gagawin. Ibibigay din natin ang ating buhay sa Panginoon, if possible, if it is needed, dahil sinabi niya doon sa Revelation chapter 2 verse 10, Apocalypse 2:10, maging tapat kayo hanggang kamatayan. In some translations said, be thou faithful even at the point of death, and I will give you the crown of life. So, hindi naman po tayo magtatagal sa mundong ito. Ano pong ating inaasahan? Eternal life with God in heaven, and sometimes, lahat naman tayo mamamatay. So, mas maganda yung if possible, and if it is needed, we can give our lives for Lord Jesus Christ because He also gave His life for us. So, ano pong ibig sabihin ng self-denial? Are we denying ourselves of the above mentioned things as we follow Christ? So, tanong po natin sa ating mga sarili, itinatakwil ba natin ang ating mga sarili para sa ating Panginoong Jesucristo? Pangalawa pong sinabi ng Panginoon para maging alagad, disipulo, estudyante, tagasunod niya. Sabi niya, take up your cross. Dalhin niyo ang inyong cross. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulo. But what is meant by taking up the cross for Christ? Ano pong ibig sabihin talaga ng pagdala ng ating cross para kay Kristo? Well, this does not mean literal crosses to be carried, especially during the so-called Semana Santa or Holy Week, or it means magdadala ka na yung tinatawag nating crucifix, crucifijo, isang maliit na cross at nandun mo nakalagay yung maliit na parang si Kristo. So many people wear that on their necks. Sabi nila parang may kapangyarihan na yon, and some of people think it's a kind of a anting-anting, agimat, something that would give them spiritual power or something else. So yun po hindi po yun ang ibig sabihin ng taking up the cross of the Lord Jesus Christ. It does not mean carrying a literal cross to go to Gethsemane or carrying a crucifix
anywhere we go. That is not the meaning of carrying up your cross. But what did Christ mean? Anong gusto sabihin ng Panginoon sa Kristo? Take up the cross as a call to self-abasement, self-sacrifice, dying to self, and surrendering to God. So, makikita nyo, interrelationship, may interrelation po yung mga termino na ginagamit natin. So, pag sinabi natin, take up your cross, baklayin mo ang iyong cross, ibig sabihin, magpakumbaba tayo. Mayroong panahon na kailangan sabihin mo rin, kailangan ka, gawin ko ito, karapatan ko ito. Pero mas maganda po yung humble, mapagpakumbaba lagi. Sapagat ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 5, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Yun po yung tinatawag nilang Beatitudes or beautiful attitudes sa Matthew chapter 5. Self-sacrifice. We already discussed self-sacrifice. Self-sacrifice is the same with self-denial. Mga bagay na isasakripisyo natin, i-give up natin for the sake of our Lord Jesus Christ and also for the sake of our fellow Christians. Dying to self, and of course, the most important thing about taking up the cross is surrendering to our God. Isuko natin yung ating mga karapatan, ang ating kagustuhan para sa Panginoon. Di ba ginawa ng ating Panginoon sa Kristo yan? Surrendering to God. He did not like to die on the cross as a human being. Of course, God siya. Kailangan daw niya kasi ililigtas niya tayo. But when he was in the Garden of Gethsemane, kinausap ng Panginoon si Jesus, ang kanyang Ama sa langit. Sabi niya, Lord God, Father, let this cup pass from me. Huwag sana mangyari itong suffering na ito, paghihirap na ito, pagkapako sa cross. But nevertheless, not mine will, but yours. So, yung human na aspect ng Panginoon, nagsabi, Panginoon, Ama, huwag sana ako mamatay kung maaari lang. Pero hindi ko kagustuhan, kundi kagustuhan nyo. Yun yung tawag nilang humanity of Christ. Because he was a human being. Although he was God, naging tao siyang pisikal. Nabuhay siya, kumain, namatay. Siyempre nabuhay ulit. Now, what did Paul say in the book of Galatians 2:20 regarding taking up the cross? Ito po, napakaganda. Kung mayroon kayong chance, I would like to encourage you to memorize Galatians chapter 2 verse 20. Galatia 2:20. Ganito ko sinasaad sa Ingles. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Galatia 2:20, New King James Version. Sa Tagalog po ganito, ako ay nakapako na kasama ni Kristo, present tense or present perfect tense. Nakapako na siya. Nung sinabi niya ito, subalit ako ay buhay. Subalit ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay buhay na ng Panginoon sa Kristo na siyang naninirahan, nananatili, nakatira sa akin. At ang buhay na ito, sa laman na ito, ikinabubuhay ko dahil sa pananampalataya ko kay Kristo na siyang nagmahal sa akin at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Sabi pa rin ng ating Panginoon sa Kristo, ayon sa sinabi ng Apostol Pablo sa Galatia 2:20, it is a choice to live out the truth that we are crucified with Christ, even if it means shame, rejection, or persecution. So pag tayo ay sumunod kay Kristo, dinala natin ang ating krus. Ito po ay isang bagay na pinipili natin para mabuhay sa atin ang katotohanan na si Kristo ay napako sa krus, subalit sa ating buhay, nakapako din ang ating buhay para sa Kanya. Hindi naman po siguro mahirap intindihin yan, but that is not literal. Na pag sinabi natin ang ating buhay ay nakapako kay Kristo, kung ano yung sakripisyo, mga paghirap na ginawa ni Kristo, kung maaari at kaya natin, tutularan natin. Of course, we cannot imitate, we cannot duplicate,
And we cannot really follow our Lord Jesus Christ 100% sapagkat tayo po ay hindi naman perfecto. But Christ, if possible, nagawa niya para sa atin, if possible, we will also strive to do that. Sabi ni Kristo sa Matthew 5:48, Be thou therefore perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo, maging kompleto kayo, maging perfecto kayo, katulad ng inyong Ama na nasa langit. So in other words, when you say taking up the cross of Christ, it means laying everything on the altar of sacrifice. Lahat kung maaari ay isasakripisyo natin, ihandog natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kasama na po dyan yung ating buhay, if possible. Ang mamatay dahil sa iyo. Yun po yung awit ng Pilipinas, yung tatawag nating pambansang awit. Kung kaya nating mamatay para sa ating gobyerno, para sa ating pamahalaan, para sa ating bayan, mas maganda yung mamamatay tayo para sa ating Panginoong Kristo kung talagang kinakailangan. And during the first century, many Christians died for Christ. At marami sa mga apostoles, ayong sa tradition, wala po sa Biblia, except James. Apostle James was already killed or beheaded by Herod, one of the kings of Judea. Sinabi doon sa Acts chapter 12. Pero yung ibang mga apostoles, wala pong sinabi kung paano sila namatay para kay Kristo sa bagong siglo o sa unang siglo. So in other words, when we take up the cross of Christ, brothers and sisters, it should not be a half-hearted commitment, but it should be a full surrender to God's term of discipleship. So, hindi po yung kalahating puso lang o hindi masyadong dedicated, kung hindi dapat full surrender, if possible 100% to God's terms of discipleship. Kung anong requirement ng tagasunod ni Kristo, yun po ang ating gagawin to the best of our ability, and of course sa tulong pa rin ng Banal na Espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos pagkatapos ng ating bautismo. Gawa 2:38. So in other words, taking up the cross means the willingness to share in the suffering of Christ. Ano sinabi ng Apostle Pedro? 1 Peter 2:21, 2:21 ng 1 Pedro. Christ left us an example that we should walk in His steps. Nagbigay po ng halimbawa ang Panginoon sa Kristo na dapat ay sumunod tayo sa kanyang mga hakbang. Ano pong ginawa ng Panginoon? Namatay siya na cross para sa atin, para ipakita ang kanyang pagmamahal. Now, dapat ni Apostle John, 1 John 3:16, hereby we know love, that if we will give our lives to our brothers, that is true love. So, true love, si Kristo nagbigay ng buhay para sa atin. Tayo rin, requirement din ng Panginoon na if possible, if we would really say love to our brothers, we are even willing to give our lives to our fellow brothers, to our fellow Christians. Last part of our lesson, what is meant by following Jesus Christ? Ito po isang katanungan. Sabi nila, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Well, si Kristo po, hindi nag-asawa. Christ lived a single life and He only lived 33 years dito sa mundo and a half. And after that, He died and resurrected. And then, of course, He ascended to heaven. So, nasa langit na po ang ating Panginoon sa Kristo ngayon. Colossians chapter 3 verse 1, sabi ni Apostle Peter, Christ is in the right hand of God today, in heaven. Okay, yun po yung ating pinaka-goal or target. So what is really meant by following Jesus? Well, when Jesus Christ was still recruiting, sabi na natin recruiting, nangungulekta pa lang siya ng kanyang mga disipulo. Well, Jesus Christ approached Peter, who was called Simon at the time, his brother Andrew, yung magkapatid na si James and John, Santiago at si Juan, and said to them, doon sa Galilee ito, sa malapit sa Sea of Galilee, recorded in Mark chapter 1, 17, and Mark chapter 1, verse 19 and 20. Sabi ng Panginoon sa Kristo, you follow me, and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda, manghalap ng tao. Sa halip na ang inyong huhulihin ay mga isda, manghuhuli na kayo ngayon ng tao. Not literal na manghuhuli, kundi ibig sabihin, they will be fishing for men
for the Lord Jesus Christ. They were fish for men through the gospel, so that those people na matuturoan nila will become followers of our Lord Jesus Christ. Yan po sinabi ng ating Panginoon Kristo kay Simon, kay Andrew, kay James and John, and Mark chapter 1, 17, verses 19 to 20. And then you will notice chapter Mark 1:18. Immediately, sabi doon, they left their nets and followed him. Napakaganda po. Anong ginawa ng mga disipulo? Unang mga disipulo, si Pedro, si Andrew, si James, and John. They did not hesitate. Hindi po sila nag-atubili na sumunod kay Kristo. Sabi na, hindi nila sinabi, Panginoon, sandali lang po, papaalam kami. But sabi doon sa Biblia, Mark 1:18, immediately they left their nets and followed him. In other words, hindi po sila nag-atubili. Hindi nila hinintay o sabi na lang natin, nagpaalam. Nakita nila na napakahalaga ng misyon ng Panginoon. At alam mo yung mga Hudyo, bago pa lang dumating ang Panginoong Jesucristo, marami na silang nababasa, marami na silang naririnig tungkol sa parating na Mesiyas. Kaya alam nila, excited na sila. At nang makita nila at maramdaman nila na ang Kristo, si Jesus na nasa Galilea, sa Nazareth, ayun na nga yung Kristo na hinintay. Hindi na po sila nag-atubili at sumunod agad. So yung parang background ng ating sinasabi doon sa Mark chapter 1 verse 18. Following Jesus, brothers and sisters, means living your life according to His teachings and putting all things above else. Putting Him above all else. I'm sorry. So pag sinabi natin sunod kay Kristo, ibig sabihin po mga kapatid at mga kaibigan, ay mabuhay tayo ayon sa mga aral, ayon sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, at uunahin natin siya sa lahat ng bagay. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Matthew 22 verse 34-37. What is the greatest commandment? Love God with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with all your mind, and with all your strength. Kaya ba natin lahat yan? Yun pong ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo. Believing Christ, that Jesus is the Messiah, the Son of God, and the Savior of the world is also a part of following Jesus. Bakit po importante yan? Karamihan po sa mga Hudyo, nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo, sapagkat siya ay mahirap lamang, galing sa isang pamilyang karpintero, kasama niya yung mga fishermen, hindi siya nagkaroon ng formal na education. So akala ng tao, siya ay ordinaryong tao lang. Hindi pala nila alam, anak ng Diyos. So the idea there of believing that Christ is the Messiah, the Son of God, and the Savior of the world is very, very important. During the time, and even until today, yan po ang ibig sabihin ng following Jesus. So sabi pa rin ng Philippians chapter 2 verse 5-8, following Jesus means having the spirit of humility and obedience to the Father, even death at the cross. Philippians chapter 2 verse 5-8. Sabi ni Apostol Pedro, o Apostol Pablo rather, yung spirit of humility, yung diwa ng pagiging humble, pagiging mapagkumaba, yun po ang dapat tularan natin sa ating Panginoong Kristo. If we want really to follow Him, and not only that, Jesus Christ became obedient. Diyos siya, kapantay siya ng Diyos, bumaba siya mula sa langit, naging tao, naging alipin, at naging masunurin sa kanyang Ama, kahit hanggang kamatayan, at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ganun po ang sakripisyo na binigay ng Panginoong Kristo, ganun po ang sakripisyo na hiningi niya rin sa atin kung maaari, at kaya natin sa tulong ng Banal na Espiritu. We should have the spirit of humility, spirito ng paging mapagpakumbaba at maging masunurin sa kanyang Ama kahit kinakailangan na ibigay ang ating buhay. Sapagkat binigay ni Kristo ang kanyang buhay, He gave His life to us. What shall we also give unto Him? Of course, wala tayong pwede ibigay na masigit pa sa ating buhay. It also means, brothers and sisters, when we follow Christ, it means loving God above all else, loving our neighbor as we love ourselves, and even loving our enemies. So nandoon po yung pagmamahal
The best thing that we should do when we follow Christ is to be able to love God above all things, with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. That is the first commandment. Number 2 is, love your neighbor as you love yourself. Madali pong mahalin ang ating kapwa na nagmamahal sa atin. Pero sabi pa rin ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 5, verse 44, 45, 46, love your enemies. Mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Pray for those who persecute you. Bless them that curse you. And do not take vengeance. Kalain mo yan. So, si Kristo lang po ang nagtuturo ng ganyan. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Panalanginan mo sila. Pagpalain mo sila. Yun po ang utos ng Panginoon. Love your neighbor as you love yourself. Pero hindi lang neighbor na nagmamahal sa iyo. Pati na yung mga kaaway mo, ipagdasal natin. And that is the way how to really follow Jesus Christ. Bakit sinabi ng Panginoong Kristo yan? Because He did that Himself. Ano sabi niya? Doon sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi niya, Apostle Paul, even though we were enemies, God loves us. Nang tayo ay mga kaaway pa ni Kristo, paano tayo naging kaaway ng Diyos? When we were considered sinners, mga makasalanan hindi pa napatawad, we were considered the enemies of God. Mga kalaban tayo ni Kristo, kaaway tayo ni Kristo, kaaway tayo ng Panginoon, subalit minahal tayo ng Diyos. So ang Panginoon po, sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi po nagbibigay ng aral, ng utos na hindi niya nagawa. He did it first, and then He commands us to do the same. Hindi siya po isang leader na sasabihin sa iyo, pero hindi niya mismo ginagawa. And that is not what you call real leadership. Jesus Christ is different. Ano pa? When we follow Christ, we also tame our tongues and control our words. Isa po sa pagsunod kay Kristo ay kontrolin natin yung ating mga dila, ang ating mga bibig, at lahat ang ating sinasabi. Sapagkat sinabi sa Matthew 12:36 and 37, we shall be responsible, we shall be held accountable, we shall be judged by the things or by the words that we will speak or we have spoken or na yung nasabi na natin. Especially yung mga masasama na hindi tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon at pati na rin sa mga pinagsabihan natin. So even our words has to be controlled if we really follow Christ. Ano pa? It means following Jesus despite opposition even from our own family. So yung following Jesus pala mga kaibigan at mga kapatid, ibig sabihin sundin si Kristo kahit mismo sa ating pamilya ay may kakalaban sa atin. Kaaway natin ang ating pamilya. No, sabi ni Kristo, Matthew 10:34 to 36, the father will be against the son will be against the father, the mother will be against the daughter will be against the daughter. In-laws will be fighting against each other. Your enemies will come from your family. Matthew chapter 10 verse 34 to 36. Sabi ni Kristo. So pag sinunod natin si Kristo, ibig sabihin, pati sa ating pamilya ay magiging kaaway natin. And that is the idea of really following our Lord Jesus Christ. Ano pa? Sabi ni Kristo, Matthew 10:22, and following Jesus, we shall be hated by all men. Kaya ba natin yan? Tayo ay magiging kaaway ng lahat ng tao. Well, in fact, in Luke chapter, somewhere there in Luke, sinabi ni Kristo, woe unto you if all men shall speak well of you. Sa aba ninyo kapag lahat ng tao ay nagsalita ng mabuti para sa inyo. You cannot please everybody. Kahit gaano kakabait, there will always be people who will not like you. And that's why Jesus Christ said in Luke, I think 6:26, woe unto you if all men shall speak well of you, because you cannot please everybody. Following Jesus finally means kahit na ang lahat ng tao ay hindi matuwa sa atin. Sabi ni Kristo, Matthew 10:22, all nations will hate you because of me, because you are my followers, but everyone who endures to the end will be saved. Lahat ng bansa, lahat ng tao ay pwedeng magalit, mapuot sa atin sapagkat tayo sumusunod kay Kristo. Pero sabi ni Kristo, ang sino mang nagpapatuloy hanggang katapusan
ay maliligtas. So yan pong bisay natin sa ating leksyon na pinamagatan kong The Cost of Discipleship, intended for December 22, 2024. Ang teksto po natin, Matthew 6:24. So sa ating pagtatapos, before Christ ascended to heaven, Jesus issued a Great Commission to the 11 apostles. Ano po yung Great Commission? Yung dakilang pag-uutos ni Kristo. Well, sabi niya, go into all the world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. So sabi ni Kristo, kapag tayo sumunod kay Kristo, ipangaral natin ang Ebanghelyo, gawin nating mga alagad ang lahat ng tao, at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at pagkatapos tuturuan pa rin sila ng lahat ng bagay na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulo. And this command, brothers and sisters, is not only for the apostles and of course for the disciples during the time. Itong utos na ito ay para pa rin sa ating kapanahonan, sapagkat marami pong tao, spiritually speaking, ang nangawala sa mundong ito. Many people are spiritually lost. That is why we have to carry the gospel throughout all the world, if possible, through the Holy Spirit. So we must obey this command if we are the real disciples of Christ and we want to follow Him even after death, or even if we have to give our death. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. So if you are not yet a true disciple of Christ, brothers and sisters, kayo po inananya namin ngayon through sa lesson na ito, through sa radio, and of course through sa YouTube and any other kind of venue sa social media. Kung hindi ka pa Kristiyano, tayo ay maniwala ka na kay Kristo, magpabautismo para sa iyong kaligtasan. Marcos 16:16. Ano pa sabi ni Pedro? Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaloob po yung pananahanan ng Espiritu Santo sa atin. Gawa 2:38. At kung kayo po ay kumbinsido na, sabi ni Apostol Pablo, today is the day of salvation, now is the acceptable time, tanggapin ninyo si Kristo. Pwede namin kayong tulungan kung nasaan man kayo, sabihin nyo lang at kami ay pupunta sa inyo. Mag-aaral pa rin tayo para kayo ay maging tagasunod ng ating Panginoong Kristo. And finally, Jesus Christ is inviting everybody, hindi lang po ako, tayong lahat, lalo na yung mga wala pa kay Kristo, hindi pa sumasampalataya sa Kanya. No, sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng espiritual na kapangyarihan, sapagkat ang aking pamatok, ang aking pabigat ay magaan lamang. Maraming po salamat, Panginoon, sa leksyon na ito. Nawa ang lahat nakarinig ay lumapit kay Kristo, maging tunay na alagad niya, maging follower ni Jesus Christ by denying himself, by taking up his cross, and follow Him even until death. Maraming po salamat sa ating mga sponsors, sa ating mga partners, sa lahat ng listeners, subscribers, and even those who are supporting this program through the YouTube and of course through the radio. God bless us all, and may the Lord forgive us of our sins as we also forgive those who trespass against us. Pinasalamatan natin ang ating main sponsor, World Radio International, sa White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Pinapapasalamatan natin kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Sister Dina and Brother June Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose and June Talasco na sa Canada, Brother Ed and Sister Beulah Lauder sa California, and of course the Christian World Ministry headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, Rose de la Cruz, and of course Deborah Quinones Marcos. Sa lahat, marami pong salamat. God bless us all. Taga Baguio, binabati natin ang ating mga kapatiran, La Union, Pangasinan, La Basia, Metro Manila, Cavite,
and all over the Philippines. Magandang umaga po, and God bless us all as we continue to serve Him. In Jesus Christ, Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.